Mga kababayan, mga tambay, nagbabalik po muli. Ay inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambay Makabayan. Samahan niyo po inyong likod. Magkomentuhan po tayo mga tambay. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa po tayo at maayos na kalagayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po, naibasura na po mga tambay. Nagdesisyon na po ang Senado sa pangunguna po ni Senate President. At nag-decide na po ang mga senador. Nakakuha po ng 19 pabor o hindi pabor sa impeachment. At yung hindi po pabor ay 4. 19-4. Panalo po ang Vice President na hindi po matuloy ang kanyang impeachment, matambay sa Senado. At ito po ilalagay na po, napag-desisyonan po ng Senado na ito po ilagay na sa archive, mga kababayan, ang impeachment po ng Vice President. Pakinggan po natin si Senate President Escudero, mga kababayan. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. The same is hereby approved. Yan po mga tambay. Nasa archives na. Archives ang impeachment, mga tambay. Yan, pwede naman nila halukayin ulit yan. Ayan, gawa nila ng paraan para maibalik. Kaya lang, next year na po, mga tambay. Next year. Meron pa naman po next year. Hindi po ba? February. Pwede naman po sila mag-file ng impeachment sa Vice President. Kasi, marami pa po tayong matitinong senador na sumusunod po sa Korte Suprema. Nagsalita na po ang Korte Suprema. Napakaraming paglabag, hindi ba, sa konstitusyon ng ginawang impeachment sa Vice President. Sobra-sobra po. At ngayon po, ang nararapat po ngayon, sila po ngayon na imbestigahan. Imbestigahan po itong institusyon na ito, lalong-lalo ang Kongreso. Kung paano po nila ginawa na magkandaleche-leche ang impeachment ng Vice President at ginamitan po ito ng isang damukal na pera ng taong bayan. Yan po ay umuugong po yan. At kailangan po imbestigahan yan. Dahil marami po nagpatotoo dyan. Isa na po ang kapwa nila congressman na si Toby Tiangco. Na grabe raw po ang suhulan dyan. At mismo ang Senadora Amy Marcos ay pinangalanan po yan. Mga kababayan. Na talagang ginugugulan po nila ng malaking salapi ang impeachment po ng Vice President. Sana po imbestigahan po yan. Yan po napakagandang imbestigahan. Yung mga katarantaduhan at kawalanghiyaan, lalong-lalo sa paglustay ng pera ng taong bayan, ang institusyon umano ng Kongreso, mga kabayan, ang House of Representatives. Yan po. Kaya po dito po mga tambay, una't-una pa naman, alam na po natin na talagang itong impeachment na ito ay political. Political po ito. Dahil nga po mayroong taong gusto mag-ambisyon. At ito po hinayaan ng Pangulo ng bansa na magkandaleche-leche po ang ating bansa. At lalo-lalo po na abusuhin po ang mga kapangyarihan ng mga congressman dito po sa ginawa nila sa Vice President. Sa sobrang pamumulitika at kagahaman po sa kapangyarihan. Yan po ang napala. Ang nalugi at natalo po rito dahil inumpisahan po nila ito ng 2022 at hanggang ngayon 2025, gaano na po karami ang nawaldas na pera po dyan. Ang nagsakripisyo po taong bayan. Wala po silang nagawa sa problema ng bansa. Tinutukan lang po nila ng impeachment ng Vice President. Hindi po ba? Pilipino po ang talo. Kaya po dito po, kaya wala po silang magagawa eh. Pagka ang batas na ang nasunod at ang batas ay may piring ang batas, lalo ang Korte Suprema, hindi po nila nasuhulan umano.
Hindi nila nagapang. Kaya po, ganyan po ang nangyari sa atin. Marami pong naperwisyo ang mga ito. Lalong-lalo po itong mga speaker na tinatawag na tambaluslos. Grabe po yan. Grabe po ang ginawa niyang anomalya. Mga kababayan, hindi lang po ang impeachment. Nahandyan pa ang 2025 national budget natin ang GAA. Grabe po. Kaya po dito mga tambay, hindi naman po lulubayan eh. Gagawa't-gagawan pa po ng paraan yan. Kahit po naka-archive na yan, yung impeachment ng Vice President at pinagbotohan na nila, 19-4, mga bayan. Gagawan po ng paraan yan. Bubuksan at bubuksan po yan. At marami pa po mag-aapilar yan. Hindi po papayag ang mga yan. Lalo-lalo na po yung mga may sariling interes at yung mga political ambition, pang sariling interes, ay hindi po papayag na yan po ay malagay lang po sa archive ang impeachment ng Vice President. Bubuksan at bubuksan po nila yan. At hindi po nila tatantanan yan. Wala po silang pakialam. Kahit Korte Suprema pa ang nagdesisyon na isang damukal na paglabag sa konstitusyon ang ginawang impeachment sa Vice President. Pero ngayon, kampante na po ngayon ang Vice President sa ngayon. Dahil po, pwede na naman po magbukas yan. Matamba, yung ginawang impeachment ng 19 Congress, pwede naman po yan next year. Next year, bawi na lang kayo next year. Gumawa na naman kayo ng pera ng taong bayan. Ngayon po kasi, tapos na po yan. Hindi na po dapat pag-usapan yan. Yan pong 19 Congress na yan. Yang mga kapalpakan na yan at pag-uubos at paglulustay ng pera ng taong bayan. Ngayon, pagdating po ng paglipas ng isang taon, next year, February o January, February, umpisahan nyo na. Yan, itama nyo na. Itama nyo na. Lahat ay itama nyo na. Yung sinasabi ng Korte Suprema, itama nyo na lahat. Pagpasok po next year, umpisahan nyo ulit i-impeach ng Vice President. At itama nyo ang proseso para hindi kayo lumabag sa konstitusyon. Hindi po ba yung mga gigil na pabagsakin ng Vice President kasi hindi po kayang talunin. Lalong-lalo po sa darating na presidential election sa 2028. Di po ba? Hindi kayang talunin eh. Pero, kababayan, kung talagang gusto nila makagawa ng kabutihan para sa taong bayan at ma-impeach ang totoong magnanakaw, matanggal sa gobyerno ang mga magnanakaw, makapagbibigay pa sila ng ginhawa at malaking tulong sa taong bayan kung i-impeach po nila ang tunay na mga magnanakaw at perwisyo at gahaman sa posisyon. Hindi po ba? Impeach na po nila ang Pangulo. Yan po ang napakaraming anomalya, korupsyon. At may issue pa ng pulburon. Di po ba? Yan, napakadali pong i-impeach ng Pangulo. Isang dali lang po yan. Hindi po magtatagal yan sa dami po ng impeachable offense ng Pangulo. Hindi po magtatagal yan. May impeach na po ang Pangulo. Kung uumpisahan nyo na po ang proseso. Kahit po ngayon, umpisahan nyo. Meron lang po mag-file ng impeachment sa presidente at ito'y tutugunan ng Kamara. Dire-diretso po yan. Napakabilis pong ma-impeach ng Pangulo. Napakarami po. Hindi po natin mabibilang sa ating mga daliri ang mga impeachable offense. Yung ginawa lang niya po sa dating Pangulong Duterte, grabe po yon. Pwede po siyang ma-impeach doon. Hindi mala nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte sa bansa natin. Ipinatapon at ipinadukot. Di po ba? Ang ating soberenya ay nawalang niya at natarantado. Pati ang ating judicial ay nabastos ng mga banyaga. Di po ba? Ano pa? Yung 2025 national budget. Di po ba? Pinirmahan niya yon. Hindi po ba impeachable yon? Yung paglipat ng pera sa PhilHealth. Di ba? Yung pinasok nating Maharlika Investment Fund. Meron pang ginto sa Central Bank. Nandiyan pa ang GSIS, SSS, BDIC at marami pang iba.
At lalong-lalo na yung inamin niya na ang kanyang mga proyekto ay pinagnanakaw lang ng mga magnanakaw. Pinabayaan niya ang pera ng taong bayan na manakaw ng mga magnanakaw umano. Ayon sa kanya. Hindi po ba siya may impeach dyan? Kaya lang hindi naman po nila gagawin niya na ma-impeach ang ang presidente ng Pilipinas. Bakit? Di nawala na po sila ng pakinabang. Hindi po ba? Ngayon po kasi buffet. Lahat po ngayon halos nagnanakaw umano lahat. Dahil wala naman pong pangil ang nakaupo ngayon. Pangisi-ngisi lang. At puro salita. Walang gawa. Hindi po ba? Kaya dito pa mga tambay, kung gusto lang po nila makahanap ng impeachment na totoong mga magnanakaw, ayan. Yung totoong magnanakaw ang i-impeach nyo, hindi yung hindi magnanakaw. Ang gusto nyo i-impeach yung hindi magnanakaw eh. Ang i-impeach nyo yung totoong magnanakaw na andyan pa ang tambaluslos. Umano. Hindi po ba? Napakarami. Makakakita ka ng mga taong napakaraming magnanakaw sa bansa natin, mga politiko. Maghanap ka sa Kongreso at Senado. Hindi ka mawawalan na makikita riyan. Isang damukal dyan, umano, ang mga magnanakaw sa Kongreso at Senado. Hindi po ba? Yung iba matatanda na nga eh. Nagsitanda na iba, pabalik-balik na. Dahil nga po, naging cancerous na po eh. Hindi na po nila maiwanan ng pagnanakaw umano. Kaya pabalik-balik na po sila. Congratulations po. Congratulations po sa Vice President. Dahil alam naman po sa simula't simula naman, ay alam ng Vice President na ang impeachment po na ginawa po sa kanya ng Kamara ay ito'y pamumulitika lamang. Walang basihan. Puro gawa-gawa. Katulad ng ginawa sa kanyang ama. Puro tanim ebidensya. Gawa-gawang ebidensya. Gawa-gawang testigo. Ganyan na nangyari rin sa tatay niya. At ganyan din po ang ginagawa sa kanya. Kaya lang, matalino po ang Vice President. Sa lahat po ng kanyang paglilingkod bilang Vice President, ay dokumentado po siya. Kaya nga mismo ang COA ay hindi po nagsasabi na ang Vice President ay isang korap. Hindi po ba mga kabayan? Maraming salamat po. At lalo-lalo po na nakamtan po ng Vice President ang 19-4 mga tambay. At alam naman po natin kung sino-sino yung mga 4 na yan. Sigurado umano, yung 4 na yan, unang-una po dyan si Risa Hontiveros. Hindi po ba? At ganun din po si Bam Aquino umano. Mga tambay, di ba? Yung 4. At sino pa? Baka po nandiyan si Tito Soto. Kung hindi si Lacson, si Kiko Pangilinan. Hindi po ba? Yung mga gigil na gigil, mga tuloy impeachment, di ba? Mga bayan, ibang klase kayo. Tamaan kayo ng kulog at kidlat. Iwas-iwas. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers po, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At thank you po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po. Lalo po sa inyong mapagawa. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung panalangin at dasal po, mag-ingat po. Ingatan po sana pamilya Duterte. At lalo po ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte na mailayo po sa kapahamakan. At syempre po, makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga panalangin. Sa muli pa mga tambay, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.